Kumusta na po kayo mga mahal naming mga taga-subaybay? Sumasa inyo pong muli ang palatuntunang sa liwanag ng katotohanan. Ako po ang inyong makakasama, ang kapatid na E.R. Roderos. Bago po natin isagawa ang pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos, ay panoorin po at pakinggan po muna natin ang amin pong isinagawang panayam sa isa po naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po sa lokal ng General Lim sa Distrito Eklesyastiko po ng Bataan South. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Edwina Mamitag. Panoorin at pakinggan po natin ito. Ako po si kapatid na Edwina Sinsay Mamitag, nakatala sa lokal ng General Lim, Distrito ng Bataan South. Ako po ay isang diakonesa ng aming lokal. Ang dati ko pong religion ay Katoliko din po. Ako po ay kasali sa Rondalia Choir. Kasama po yun sa choir ng simbahan. Saka masigla din po ako pag nagsisimba. Nakakapagbasa pa po ako ng salmo, ang mga binabasa po. Naglilinis lagi ng mga simbahan. Tapos nag-aano po ng mga bata. Yung parang feeding program. Nagpapakain po ng mga bata. Ganun po. Kaya Edwina, bakit po ninyo ginagawa yung mga practices na yun sa dating religion? Kasi po yun po ang nakagisnan ko dahil yung nanay ko po nung araw ay masiglang kaanib din po sa Katoliko. Yung nanay ko po dati nung araw, yung sinasabi pa pong nag-korsilyo, yung parang nagsiseminar, may ganun po kasi sa Katoliko eh. Masiglang kaanib po ang nanay ko po. Kaya nahihikayat po kami sa pagsisimba po. Yung araw po, akala na doon po kami maliligtas eh. Ang Iglesia po ni Cristo ay alam ko na dati kasi po ako po ay bunso. Ngayon yung ate ko pong panganay, iglesia na po siya. Ate ko pong panganay yon kasi bunso po ako. Ngayon nung araw po, hinihikayat po nila kami, pati nanay ko, naaakay lang po kami. Pero hindi pa po kami nag-iiglesia. Hindi pa po ako nag-iiglesia noon na nagpapaunlak lang po ako din na sa kapilya kasi malapit po kami kapilya, malapit kami sa Katoliko. Tapos po nung dalaga na po ako, nagtrabaho po ako sa EPSA Processing Zone. Ngayon, yung mga pamangking ko po, kasama ko sa work. Sila, mga iglesia na po kasi mga pamangking ko, 3 dalaga po yan. Magkakasama po kami sa boarding house, hinihikayat po nila ako hanggang saan, iniimbitahan din ako. Kasi dito, naimbitahan ako. Doon, patuloy pa rin po nila ako iniimbitahan. Ngayon, doon sa patuloy na pag-iimbita po, naliwanagan ko po ang aral ng Diyos na sa Iglesia ni Cristo po pala, doon ang katotohanan. Yung lahat na nakasulat sa Biblia, yun din po yung inaaral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pamamahayag, sa pagsamba po, sinasama po ako ng mga pamangking ko sa lokal po ng Rosario, Cavite. Doon po. Pero nung una po, hindi po talaga ako nag-iglesia. Talagang nagsaliksik po ako hanggang sa napatunayan ko na po na nasa loob ng iglesia ang tunay, na doon tayo maliligtas. Na ang pumasok sa loob ng iglesia ay siyang maliligtas. Di ba, nagsisiyasa tayo. Narinig ko po na sinabi ng Panginoon sa Kristo, ang sino man pumasok sa kawan ay maliligtas. At ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Ako po ay nabautismihan noong August 29, 1998 sa New Era, Dasma. Ang atin pong napanood at napakinggan ay ang amin pong isinagawang interview kay kapatid na Edwina Mamitag. Isa pong masiglang may tungkulin mula po sa lokal ng General Lim sa Distrito Eklesyastiko po ng Bataan South. Mga kaibigan, ang nakatawag po ng pansin ni kapatid na Edwina, kaya siya nagpasyang umanib na po sa Iglesia ni Cristo, ay ang pahayag po mismo ng ating Panginoong Jesucristo na para maligtas ang tao, ay kailangan pumasok po sa kawan at ang kawan po ay ang Iglesia ni Cristo. Yan po ang katotohanang nagliwanag kay kapatid na Edwina Mamitag. At yan din po ang katotohanan na nais po namin na maunawaan din po ninyo sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos na nakasulat po sa banal na kasulatan. Pag-aralan po natin, bakit po ba napakahalaga ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo para sa ikaliligtas po ng tao? Alamin po natin, saan po ba dapat maligtas ang tao? Ano po ba ang nagawa ng lahat ng tao kung kaya't kinakailangan po ng tao ang kaligtasan? Pakinggan natin, ganito po ang mababasa natin dito po sa Roma sa 3:23. Ganito ang pahayag po sa atin. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kaibigan, sana napansin po natin, lahat po ng tao
ay nangagkasala. Alinsunod nga po sa pahayag ni Apostol Pablo, lahat ay nangagkasala at hindi nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi ba totoo po yan? Lahat naman po ng tao ay nagkasala maliban po sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang sasapitin ng lahat ng taong nagkasala? Pakinggan natin. Ganito po ang mababasa natin sa Roma pa rin, sa 5 at 12, ganito naman ang nakasulat. Pumasok ang kasalanan sa mundo dahil sa isang tao, at pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. Kaya namamatay ang lahat ng tao dahil lahat ay makasalanan. Mga kaibigan, ano po ang sasapitin ng lahat po ng nagkasala? Alinsunod po sa pahayag ni Apostol Pablo, namamatay ang lahat ng tao dahil lahat ay makasalanan. Kamatayan po ang sasapitin ng lahat ng nagkasala. Alin po ang kamatayan na tinutukoy po ng banal na kasulatan na siyang sasapitin po ng lahat ng nagkasala? Ang babasahin po natin ay nakatala naman dito po sa Apokalipsis sa 21:8. Ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po natin. 21:8 ng Apokalipsis. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Aling kamatayan po ang sasapitin ng lahat ng nagkasala? Alinsunod po sa pahayag ng Biblia, ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang parusa na sasapitin po ng lahat ng nagkasala. At sa parusa po, sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy, dapat po na maligtas ang tao. E sino po ang nangangailangan ng kaligtasan? Lahat po ng tao, kailangan po ang kaligtasan. Kung bakit lahat ng tao? Sapagkat lahat po ay nagkasala. Kaya lahat nananagot po, bayaran yung kanyang kasalanan o maparusahan po ng ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya mahalagang maunawaan po natin, paano po maliligtas ang tao? May paraan po ba? Meron po. Ano po ang kaparaanan na itinuturo po ng banal na kasulatan? Nang sa gayon ay makamtan po ng tao ang kaligtasan sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan, pakinggan natin ang sagot ng banal na kasulatan sa Kolosas. Sa 1:12 hanggang sa 14, ganito po ang ating mababasa. Na nagpapasalamat sa Ama na siyang nagbigay sa atin ng karapatang makibahagi sa pamana para sa mga banal na nasa liwanag. Siya ang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin tungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa kanya ay mayroon tayong katubusan, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Mga kaibigan, paano po maliligtas ang tao mula sa ikalawang kamatayan? Alinsunod po sa pahayag ni Apostol Pablo, kailangan pong pumasok sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang katunayan? Ang sabi po sa ating binasa, siya ang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian o tungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sana napansin po natin mga kaibigan, kailangan po mailipat ang tao sa kaharian ng minamahal na anak o sa ating Panginoong Hesukristo. Ano pong biyayang makakamtan? Pagka nailipat ang tao mula niya sa kadiliman tungo sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi pa
sa ating binasa, sa Kanya ay mayroon tayong katubusan, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Mapapatawad po sa kasalanan, mapapabilang po sa mga tinubos ng ating Panginoong Jesucristo ang tao po na inilipat na sa Kanyang kaharian. Ano po katumbas nun? Nakatitiyak na po ng kaligtasan. Kaya dahil dyan, ano po ang ipinagagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa mga naghahangad na maligtas? Pakinggan ho natin. Ganito naman ang pagtuturo ng Panginoong Jesucristo dito po sa kanyang pahayag sa Juan sa 10 at 9. Sa Revised English Bible sa wikang Filipino na, ganito po ang nakasulat. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga kaibigan, ano po ang ipinagagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa sino man na naghahangad na maligtas? Kailangan po na pumasok sa kawan. Sana napansin po ninyo mga kaibigan, ang oportunidad po ay para sa lahat. Lahat po ng tao ay binibigyan ng chance o opportunity ng ating Panginoong Jesucristo na maligtas. Ano lang po ang kailangang gawin? Ang sabi po niya, sino man na pumasok sa kawan, maliligtas. Kailangan lang pong gawin yung tanging paraan na ipinagagawa po ng ating tagapagligtas nang sa gayon, mapabilang po sa kanyang ililigtas o magtatamo ng buhay na walang hanggan. Alin po yung kawan? Na dito po ay dapat pumasok ang tao para maligtas. Pakinggan natin dito po sa Gawa, sa 20 at 28 sa Lamsa Translation, sa wikang Filipino na rin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, alin po ang kawan? Ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo. Ano po ang dapat nating mapansin? Para maligtas po ang tao, kailangan po na pumasok sa kawan o sa iglesia ni Kristo. Gaano po kahalaga kapag ang tao po pumasok na sa kawan o sa iglesia ni Kristo? Ano po ba katangian ng iglesia ni Kristo? Alinsunod sa binasa natin, ito po ang tinubos o binili ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Gaano po kahalaga pagka napabilang po ang tao sa mga tinubos ng ating Panginoong Jesucristo? Tinalakay na po natin kanina, mapapatawad po sa kasalanan at nakatitiyak na po ng kaligtasan o ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Maliban po sa pag-anib sa iglesia ni Kristo, maliban po sa pamamagitan ng pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, may iba pa po bang paraan para makamtan po ng tao ang kaligtasan? Makamtan yung kapatawaran sa kasalanan, ang buhay na walang hanggan, at maging ang karapatan sa paglilingkod sa tunay na Diyos. Pakinggan natin, ganito po ang pagtuturo po sa atin dito po sa Hebreo, sa 9, 22 at 14, ganito ang pahayag po ni Apostol Pablo. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Mga kaibigan, sana napansin po natin, maliban po sa pagkabuhos anya ng dugo o maliban po sa ginawang pagtubos ng Panginoong Jesucristo, ay wala na pong ibang kaparaanan pa para ang tao ay magkamit ng kaligtasan. Ano po ang katumbas nun? Ang tanging paraan po para makamtan ng tao ang kaligtasan
ay ang ipinagagawa po mismo ng Panginoong Yesukristo. Pumasok po sa kawan, ang kawan po ay ang Iglesia ni Kristo, ang Iglesia ni Kristo po ang tinubos o pinaghandugan ng Panginoong Yesukristo ng kanyang buhay. Ito po ang tinitiyak ng banal na kasulatan na napatawad po sa kasalanan at makakamtan ang buhay na walang hanggan at yung pangako po ng ating Panginoong Diyos na paninirahan doon sa bayang banal. Mga kaibigan, ito po ang katotohanang nagliwanag kay kapatid na Edwina Mamitag at sa marami pa pong mga tao na nagpasya ng umanib sa Iglesia ni Kristo, iniwan po nila yung dati nilang relihiyon at ngayon po sa loob ng Iglesia ni Kristo nakatitiyak po magkakamit ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Ito po ang hinahangad po namin na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa pangunguna po ng amin pong tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Hinahangad po namin na maunawaan din po ninyo para nang sa gayon makasama po namin kayo sa pagtatamo ng kaligtasan. Ito po ang dahilan kaya tuloy-tuloy at lalo pong pinaiigting ang aming ginagawang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sana po pinakinabangan po ninyo ang ginawa po nating pag-aaral ng mga salita ng Diyos at kung kayo po ay merong mga katanungan sa mga pangunahing aral sa loob ng Iglesia ni Kristo, ay patuloy po ninyong subaybayan ang mga religious program ng Iglesia ni Kristo sa INC Radio, sa INC TV at sa YouTube channel na Seek the Truth. Sana po ay pinakinabangan po ninyo ang ginawa po nating pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay mananalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa patnubay po na iginawad mo po sa amin, ang mga katotohanang tinanggap po namin, ang magliwanag, Ama, sa mga panauhin po namin na nakapiling namin sa pagkakataong ito. Ang mga katotohanang kanilang narinig, ang kanila pong sampalatayanan, at kung loloobin mo po, Ama, maging kaanib din sila sa loob ng Iglesia ni Kristo, makasama po namin na magtatamo ng pangakong kaligtasan. Panginoong Hesus, pakilapit mo po kami sa Ama, pakipamagitan ng aming mga dalangin, at pagpalain mo pong lagi ang kabuuan ng Iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Ama, sumasampalataya po kami. Pinakinggan mo pong aming mga panalangin. Ikaw po ang patuloy naming makakasama sa bawat sandali ng aming buhay. Magalang po na pakiusap po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesukristo. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.